Kaya pala mahal yung profesyon, arkitektura at engineer dahil ganito pala kahirap yung paggawa ng mga bahay at design. Kaya tara, gawa tayo ng bahay! Hi everyone! Alam ko matagal na nga akong hindi nakakapag-upload ng video. Paano ba naman at naging arkitektor at naging engineer nga kami ni Ate Cheska netong mga nakaraang araw. Sunod-sunod kasi yung mga activities at mga projects niya. But for now, samahan niyo muna kami sa paggawa ng maliit niyang bahay. And you heard it right, gagawa nga tayo ng maliit na bahay for today's video. Medyo matagal na nga tong activity ni ate. At ilang araw nga din namin ginagawa to. Dahil kailangan kasama sila sa paggawa, kaya't weekends nga namin inumpisahan. Project nga to sa isang subject niya. Pinapagawa sila ng sarili nilang bahay. Actually, si ate nga yung nag-research sa YouTube. Siya nga yung namili at susundan na nga lang namin. At yung napili nga niyang bahay ay yun din yung gustong-gusto ko. Yung typical na bahay sa mga probinsya, ganun na ganun nga yung mga bahay namin noon sa baryo. Ang gamit pala namin ay yung popsicle sticks. Akala ko nga noon ang dali-dali nga lang gumawa nito. Pero kailangan din pala talagang pag-isipan kung paano mo uumpisahan. Saturday to ng umaga, yun yung araw kung kailan kami nag-start sa paggawa. May mga part na kailangan naming putulan yung mga popsicle sticks. At kailangang pantay-pantay para hindi maging tabingi nga yung bahay namin. Sinasabihan ko nga siya ng instructions kung ano yung gagawin niya, kung paano dapat at yung hindi dapat. Inuna pala namin gawin yung bintana at yung walling niya. At 4 corners nga yung gagawin namin at titriman. Kailangan nga matibay yung pundasyon at yung kakapitan ng mga tabla. Medyo strict din yung pagkapantay-pantay dito para tumayo. Nililinyahan na nga namin at pinuputulan. Dahil nga kahoy medyo mahirap, ginagamitan namin ng cutter at ng gunting. Minsan nga hindi rin maiiwasan na magkaaway kami ni ate dyan. May mga instruction din kasi na hindi niya nasusundan talaga. Grabe ang pagod ng paggawa nitong bahay na to. Mas maliit, mas mahirap ngang gawin. Kung mag-isa nga lang si ate nagagawa dito ay hindi talaga niya kakayanin. Kaya talagang maghapon kaming umupo dito at gumawa hanggang sa maubos nga yung materials namin. Fast forward, kinabukasan na nga to. So yun guys, yung hindi namin natapos kahapon, itutuloy namin. Naubusan kami ng ganito. Tapos yung in-order ko sa Shopee, hindi na aabot. Kasi mas mura doon yung mga supplies na in-order ko. Since hindi na aabot, bumili na lang kami dito sa market. So, gawa na ulit kami ngayong maghapon. Right, Cheska? Yes. So, ito na nga yung aming day 2. Hindi na nga pala umabot yung order ko sa Shopee. At isa pa, hindi nga naasikaso ni seller kaya si Shopee na mismo yung nag-cancel ng order ko. Mabuti na lang at may na-discover nga ako na mas mura compared dun sa una kong binilhan dito sa amin. Sayang nga pala yung mga tinapon ko nung naglinis ako ng bahay. Akala ko kasi mga kalat na at hindi na magagamit kaya tinapon ko na. Anyway, dahil natapos na yung bintana at walling, susubukan ko na rin pagdugtungin at itatayo na nga. Ito talaga yung first step na ginawa namin. Kailangan muna kasing mapatayo bago nga mailagay yung ulo niya. At dahil sa project na to, nagkaroon tuloy kami ng bonding time na mag-ina. Syempre kung ina ka ay hindi mo naman hahayaan na hindi maganda yung gawa ng anak. Kaya talagang tutulungan mo hanggang sa matapos yung activity na to. Sunday nung araw na to kaya kailangang productive yung araw namin. As in, tsaka na lang kami tatayo pag-iihi at kakain. Tapos wala na rin ligo-ligo. Kailangan kasi marami talaga kaming matapos ngayon ni ate. Dahil kinabukasan ay papasok na naman siya sa school. Ibig sabihin, ako na naman yung magtutuloy. Ito pala yung idea niya. Lagyan din ng chair and table dun sa loob ng bahay. Ang cute tingnan, no? Very satisfying nga nung nakatayo na tong bahay namin. Fast forward, Monday na to at natapos ko na nga siya bago pa dumating si ate. Bumalik din ako ng palengke noon para bumili nga ng mga plants na ilalagay dito sa lawn niya. Konti lang pala yung binili kong halaman dahil may fresh leaves nga din akong nilagay. Yung matulis nga na nasa harap ng bahay ay fresh leaves nga yan. At yung binili ko ay yung grass at saka yung sunflower. So guys, ito na nga pala yung kinalabasan ng bahay namin ni Ate Cheska. Gusto daw niya ng may park kaya nilagyan nga namin ng park. May slide, may swing, at may tables and chairs. Nilagyan nga din namin ng torii gate.
Very satisfied at nagandahan nga si ate dito. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko rin ng ganitong bahay. Tapos sa side niya ay may swimming pool. May ihawan at taniman nga ng gulay. Tapos doon nga kami magpipiknik na mga mag-anak. Sobrang simpleng lifestyle lang pag ganun, no? Itong kasunod na video ay naka-landscape na pala. At ito na yung final na ipapasa ni ate kinabukasan. Kung isa to sa nagugustuhan kong bahay at gustong-gustong talagang tirhan, kayo po ba na nanonood? Gusto nyo din ba yung bahay na ganito? Kaya nyo bang tumira at mamuhay ng simple lang? This house reminds me of my childhood memories. O siya paano, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.